boss, welcome back to J channel mga boss. Mabuhay po kayo mga boss. Magandang araw din po sa inyo mga boss. God bless sa inyo. Ngayon po mga boss, ipapakita ko po ngayon sa video ko ito. Magre-retouch po ako ng bintana. Yung gumawa po kasi nung linyal, yung kanto, medyo sumablay siya ng konti. Ngayon, ayusin ko po yung pinawang gap niya. Malaki po yung gap. Papakita ko po sa video ko nito. Sandali lang po mga boss. Ayan po mga boss. Sliding na po yan mga boss. Yan. May gap siya. Ngayon, re-repairing ko po yan mga boss. Ngayon, yung magiging pagre-repair ko, babasagin ko po ito. Yung kanto. Kakantohan ko siya ng bago. Para dyan po kakapit sa binasag ko na yan, dyan kakapit yung bagong gagawin kong kanto. Yan po, makikita nyo naman po yan. Sliding na siya pero awang siya, hindi siya kayang tabunan ng sealant. Ngayon, ang gagawin ko po, pupukulan ko po siya ng halo. Siyempre mga boss, ang susunod kong gagawin, lalagyan ko po siya ng cover, yung pinakang bintana niya kasi nakakasa na po yung sliding, meron na po siyang fixed glass. Ngayon, lalagyan ko po siya ng cover na plastic. So, boss. Binasa ko na po yan mga boss. Binasa ko na yung yung tinibag ko para matanggal yung mga alikabok niya. Kakapit ng maayos yung ipupuko na habit. So, yan po mga boss, nahagisan ko na po yan ng halo. Ngayon, ang isusunod ko pong ipupukol dyan, yung purong simento. Purong simento po. Ito po yan Ayan po mga boss. Simento yan na pulbos. Ngayon, ihagis ko dyan para tumigas agad yung pinukol ko na yan. Kasi pinapunta lang ako dito ni Foreman para i-retouch siya ng mabilis. Ngayon, para tumigas agad siya, hagisan ko po siya ng semento para hindi ako mahanapan ng oras ni Foreman. Ayan mga boss Norin nyo. Ayan. Okay. Hindi tayo hanapan ng oras ni Foreman. Mabilis tumigas yung semento pag inalisan mo ng poro.
Okay. Susunod po mga boss, tatanggalin ko naman yung mga ibang puro. Ayan, nakayo rin. Yan, yung mga kumapit na yan. Ang purpose lang po nitong paghahagis ng puro, para kung gusto mong aapurahin yung trabaho, mabilis na trabaho. Yan. No choice ka, maghahagis ka ng purong semento. Okay. Yan po, natanggal ko na po yung dumikit na mga puro. Kasi sinipsip na niya to, tumigas na siya. Ayan, matigas na yan. Ngayon, pupukulan ko ulit siya ng sariwa para umabot na puro ito sa kanto na to. Makakantuhan ko na siya. Yan, bale boss, hinagisan ko na naman siya ng sariwa, tapos hinagisan ko ulit siya ng puro. Kasi inaapura nga po ni foreman itong trabaho para matapos agad. Ayan po, matigas na siya oh. Ayan, ito na lang, konti-konti na lang. Mamaya po, smooth finish na yung gagawin ko dyan. Papakita ko po sa video ko. Mga boss, ang susunod kong gagawin pagkatapos kong, ayan, pukulan. Napatag ko na siya ngayon. Gagayatin ko na siya para maging kanto. Gagamitan ko siya nitong bara na aluminum. O, ganun. Ganyan na po mga boss. So, yan po mga boss. Smooth finish na lang po yung susunod kong gagawin dyan. Okay na po mga boss. Smooth finish. So yan po mga boss na nakakantuhan ko na, yan po, may kanto na siya. I-smooth finish ko na lang po yan. Ngayon, wala na po siyang gap na malaking gap. Pag nag-smooth finish po ko, yung malilit na gap na yan, mawawala na po yan. Susunod ko na pong gagawin, doon naman po ako sa kabila, sa labas nitong bahay. Doon, akit lang po ako sa hagdan. Hagdan lang po yung binigay ni Foreman na pang-andamyo. Okay po mga boss. Ay mga boss, kung mapapansin nyo po, di ko na siya ginaganon. Yan. Yan, hindi ko na siya ginaganon, binubuli kung ika nga ng mga mason ng kanto. Hindi ko na po siya bubulihin kasi may posibilidad pa po siyang bumagsak kasi lalambot po yung kanto na yan. Mababaliwala po yung mga hinagis ko na purong simento. Kaya yung medyo magaspang na yan na pagka-wrapping ng kanto,
Yan po ay madadala na sa pagpupuro. Ayan, kayang-kaya na po ng purong simento yan. Smooth finish. Kumbaga. Ayan po. So yan po mga boss, doon naman ako sa sa taas, akyatin ko lang. Ah? So yan po mga boss, nakantuan ko na, tatabasin ko na lang po yan mga boss yung pinakang halo para maging linear siya, maging kanto. So yan po mga boss, smooth finish na lang po siya yung gagawin ko. Ngayon di ko pala napansin, nahulog pala yung bara, aluminum. Tsaga-tsaga lang sa pagre-retouch para maging maayos yung trabaho. Ganun lang po mga boss. Ayan po mga boss, smooth finish ko na lang po to para wala na siyang gap, makinis puti siya. Ngayon, hindi na makakalabas yung aircon dito. Matutuwa na yung may-ari. Yan, lalagyan na lang niya ng skim coat. Pintura. Okay na po mga boss. Ay mga boss, nandito po uli ko sa loob. Ngayon, magpupuro na po ako. Yan, nakikita niyo po yan. Puro tinimpla ko na po yan. Kakunti lang yan kasi maliit lang naman po yung pupuruhan, retouching lang. Ayan. Ito po mga boss, ang sabi ko kanina, hindi na natin kailangang kuskusin ng rodela para bulihin. Kasi mababagsak lang siya. Pag lumambot yung kanto, pagkakapit niya, lalaglag uli siya. Kaya hindi na natin kailangang bulihin. Diretso, puro na siya. Ayan po mga boss. Okay. Ito po ay tinatawag na rodeleta, yung kahoy na makinis. Mulawin po siya, yung kulay dilaw. Pag nabababad siya sa tubig, naninilaw siya. Ito po yung ginagamit ko pang kanto.
So, tapos na po mga boss yung retouch, yung niretouch ko na bintana. Yan pong bintana na yan mga boss ay naka-eskwala siya, nasa kanto ng bahay. Kaya pa eskwala po yung kwan. May fixed glass na po yun. Nakita nyo naman po yung nilagyan ko ng plastering, yung kanto. Sa overhead, meron po siyang gap, mga ganong kakapal, mga uno, yung gap niya. Ayan po, okay na po yan. Tapos na po siya. Sana mga boss, may natutunan kayo sa pagre-retouching. Yun lang po, yung pamamaraan sa pag-retouching. Kailangan lang ng tiyaga. Ayan. Ayan, may na po yan. Tawag dito yung smooth finish. Meron na po yung smooth finish. Okay na po. Thank you for watching mga boss. Bye. Ingat po kayo palagi mga boss.